Bagong lahat, luma muna. Kada media day, pabago-bago ng hairstyle si Tito Jimmy. Ngayon taon, emo style naman dahil nga emotional daw siya. Akala ko kasi maagang nakakuha ng 13th month ito si Tito Jimmy. Akala ko lang pala. Na di umano, hindi masaya ang organization sa ginawa ni Jimmy Butler na lumalabas anti-Miami Heat culture. Hindi komportable ang ilang personnel ng Miami sa ginawa niya. May standard kasi talaga ang Miami. Kahit yung ibang mga fans hindi mag-agree. Meron silang mga protocol sa loob ng team. Yung mga picture kasi ni Jimmy Butler habang nasa media day lalabas na yon dahil nasa filing na. Ibig sabihin kahit lumipas pa ang 10 taon andun pa rin yun sa file ng Miami Heat. Ang nilagay doon 98.9% ng buong organization ang hindi naging masaya kay Tito Jimmy dahil sa pagbabago niya ng hairstyle. Yung natitirang 1.1% siguro si Pat Riley at si Coach Erik Spoelstra. Kasi kapag si Pat Riley nagsalita na, iba na yon. Kailangan gawin ni Jimmy Butler, patunayan yung sinabi niya. Nakita-kita na lang sa finals, parang sa commercial ng San Miguel. Baka naman, kukunin din niya ang chance para maging best player sa NBA. Aniya, team game ang basketball. Kailangan niya yung kanyang mga ka-teammate at mag-rely din sa kanila. Kung best player ang usapan at one-on-one, susubukan niyang makuha ang titulo na yon. Ang Miami din walang major addition sa lineup nila na wala pa yung 2 impact players mula last season. Every year naman nakakakita sila ng isang player na pwede makasama talaga sa rotation. Nagsalita na rin si Klay Thompson about sa contract extension. Ito kasi sinasabi ng iba na aalis di umano si Klay dahil wala pang kontrata ulit. Expiring pa lang. Base kasi kay Klay ay pipirma din naman siya ng kontrata sa team at kung hindi siya mapapirma, okay lang din. Wala naman siyang reklamo sa Golden State. Ang expected doon ay yung way ng pag-handle ng kontrata ni Draymond Green, ganun din ang gagawin kay Klay. Kailangan nilang ma-align din yung kontrata dahil may nakabang pang 2 or isang player, either si Kuminga or si Moses Moody. Sa ngayon, nasa Warriors pa si Klay at yung magiging season niya, yun ang magiging sukutan kung magkano at ilang taon ulit ang ibibigay sa kanya. Sinabi din ni Steve Kerr sa media day sa unang preseason game nila versus Lakers, ilalagay niya sa starting lineup sina Steph, CP3, Klay, Wiggins at hari ng tugma, Kevon Looney. Wala si Draymond dahil injury pa. Sinubukan na rin nila yon sa scrimmages yung 5 player. Sa training camp, susubukan din nilang gumawa ng iba-ibang lineup habang nasa preseason. In short, nasa experimental part pa ngayon ng Golden State papasok ng regular season. Nakalagay yan sa statement ni Coach Steve Kerr kung paano mo na lang i-analyze. Nilabas naman ang report na si James Harden maglalaro para sa Sixers ngayong taon. Na-excite doon si play-in champ. Yun nga lang, ang sinabi ni Woj, gagawin ni Harden na hindi maging komportable ang Sixers sa kanya. In short din, katulad ng ginawa niya sa Houston dati para mapilitan siyang i-trade. Mas iingatan kasi ng Sixers si Joel Embiid kumpara kay James Harden, lalo na meron ng mga nag-i-inquire kay Embiid. Hindi naman imposible magkaroon ng trade bago yung regular season. Yun nga lang, maaapektuhan ang training camp at yung paghahanda ng team. Sinabi na rin ni Daryl Morey na naghahanap pa rin sila ng pwede makasama sa trade para kay Harden. Nagsalita na rin ang isang anonymous coach tungkol dito kay James Harden na kapag hindi niya nagustuhan yung isang bagay sa isang team, tapos na ang season nun. Ang pinaka-best way na lang kay Harden kung gusto makabawi ng Sixers, i-buy out yung kontrata niya para hindi makuha yung nire-request din niyang kontrata. Pero pwede siyang makapunta sa gusto niyang team.